Hala, grabe to. Gonzales kumanta, DSWD ayuda. Ikinanta si speaker, walang takas, timbog, tanggalin na. Tindi nung ano na yun, title, no? So, etong balitang ito ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa balitang ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok. Pinag-uusapan natin yung 26.7 billion na pondo po, no? Ito po, sabi ni Dong Gonzales. Si Dong Gonzales po, yan yung pinalit kaya Gloria Macapagal-Arroyo bilang deputy speaker, no? Mataas po ang tungkulin nito ni Dong Gonzales. Kaya attack dog to ni Martin Romualdez. Maganda po yung punto ni Martin Romualdez ni Dong Gonzales, no? Ang sabi ni Dong Gonzales, eto raw po, yung akap na kinu-question kahapon ng mga congressman sa pamumuno ni Senator ng mga senador pala, sa pamumuno ni Senator Amy Marcos, doon po sa may hearing, no, yung akap na 26.7 billion na tinatanong ni Senator Marcos. Ito po ang sabi ni Gonzales, na pangisi-ngisi pa Representative Gonzales reminds Senator Amy Marcos of the Senate's approval of the 26 billion AKAP program within the 2024 national budget. Tapos ngayon, sabi ni Gonzales, sasabihin nyo ngayon na saan ang galing, hindi nyo alam. Aba, meron na rinig pa ako, hindi ko na alam kung si Gonzales din. So, ang ibig sabihin dito, yung ano na yon, yung pirma na yon o ano man yon, no, is alam ni Senator Amy, parang ganun ba ang ipinaparating ni Ding Dong Dantes ni Dong Gonzales? Aba. SWD. Meron po bang umiepal na congressman? Meron. Anong pangalan? MR. MR. Hindi ba? Bibigyan ko kayo ng halimbawa, baka sabihin nyo, niloloko mo naman kami ba itong, meron ba talaga? Pag tinype nyo po sa Congressman DSWD project, makikita nyo po So ito po, malinaw na ito po ay mga budget po to ng DSWD yung pinag-uusapan natin. Pero ang tanong, sino po namimigay? Ayan. So itong mga to ay pinamimigay. Yung DSWD project, hindi po DSWD lang yung namimigay. Yan po ay pinagmamalaki bilang proyekto ni MR. Ito po katunayan. Maski po yung AKAP, ito po yung AKAP. Balita na pala yan noong December 13. Sabi po rito, workers were considered near poor, sa Inquirer po ito lumabas, with monthly salary of 23,000 or less will get one-time 5,000 financial aid under the ayuda sa kapuskita according to ako party list Elizalde ko. Yan, si ko pa pala, no? After the bicameral, etc., etc. Under AKAP, the near poor who earned 23,000 or less would be given social aid. That's the new program of our administration of the House under Speaker Martin Romualdez. Sino po nagkiklaim na yan ay proyekto niya? Proyekto po ni Martin Romualdez. Ayan po sa press release. Tama po yan. Yan po ay budget ng DSWD. May AKAP. Inapprove po nila yan. Pero pagdating po sa mga press release, pagdating po sa pamimigay, kanino pong proyekto ang sinasabi? Ulitin ko. Under AKAP, the near poor who earn 23,000 or less would be given social aid. That's the new program of our administration, of the House under Speaker Martin Romualdez. Ayun. Ayun, kung tutuusin yung mga itinutulong na yan, yung budget na yan, yung pondo na yan, pera ng taong bayan talaga yan. No? Kaya kung merong mang kinakapos o nangangailangan yan, karapatan talaga na itulong yan sa mga taong bayan kasi galing sa kanila yan. Pero hindi na sana inilalagay yung pangalan. 'Di ba? Yung pangalan ng tao doon sa tulong na ibinibigay.
Kasi nga uulitin ko, pera kasi ng taong bayan yan. Okay lang sana kung yan ay galing mismo sa inyong mga bulsa na talagang sa inyo mismo galing. No? Alam naman natin yung mga pinambibigay nyo ng tulong. Uulitin ko, pera ng taong bayan yan. So, syempre, pinadadala dyan sa DSWD kasi sila yung talagang namamahala sa pagtulong. Dapat nga dyan is DSWD, nakikita natin, di ba, yung mga pangalan yan, sa bawat tulong na ibinibigay. Kaso nga lang, yun nga, may mga na-review tayo, may mga nakomentuhan tayong mga video nung nakaraan, yung tulong ng DSWD is iba ang nakalagay. May pangalan na siya na nakalagay talaga. Diba? Pwede ka kasing maglagay ng pangalan mo kung mismong sa'yo galing. No? Sa'yo galing, sa bulsa mo mismo. Diba? Meron nga mga tumutulong dyan eh. Galing na sa bulsa nila yung pera pero hindi pa rin nila nilalagay yung pangalan. Pero may mga ibang tao na kahit hindi sa kanilang bulsa nang gagaling yung pera, is nilalagay nila yung pangalan nila doon. Diba? Kaya, mas masarap sana kung sarili mong bulsa. Para naman maganda. So, ibig sabihin, etong lahat na ipamimigay na ayuda, ang lalabas po yan, proyekto yan ni Martin, kahit po yan ay napunta sa DSWD. Ngayon, yung DSWD kahapon na tinatanong, ano sabi niya? It is as foreign for us as you are. Sa madaling salita, hindi pa rin po namin alam kung paano po namin ipapatupad yan. Pero na press release na noong December pa lang na ito ay proyekto ni Martin. Yun po yung pagkakaiba. Wala pong kiniklaim si Pulong kung ano man yung pinatayo ng DPWH na yan ay proyekto ni Pulong. Bawal po sa mga Duterteng mangangkin ng proyekto ng taong bayan. Samantalang si Martin, maliwanag na ibinibigay, ipinakikare off lang nila sa DSWD. Pero sa pamimigay, nakakatiyak tayo na nariyan lagi ang malaking MR. Minsan kasama pa yung Tingog Party List. Tama ba yun o hindi? Tama po yun. Kaya gamit na gamit po ni Martin yan. Mahirap lang patunayan yung sinasabi nila na direct link nitong AKAP na gagamitin to sa anong tawag doon? Nagagamitin ito sa yung pirmahan. Pero magagamit po yan, pagpapakilala po ng AKAP na yan ay proyekto ng kanilang pinuno sa House of Representatives na Kasi parang parang ang tingin sa mga tao nito is mahihina ang utak. Parang ganun. No, para sa akin ganun Kasi kailangan mong ipagduldulan ang pangalan mo. No? Ipakita mo sa kanila na ako yung tumutulong at nagbibigay ng mga sa inyo, mga ayuda, mga ganito, ganyan. No, na hindi mo naman dapat ginagawa. Alam naman siguro ng mga tao, no, hindi naman siguro tanga ang taong bayan para hindi nila maramdaman kung ano yung tulong na ibinibigay ng taong tumutulong at kung sino yun. Dahil ang taong bayan, kapag nakikita kanilang kumikilos, tumutulong sa kanila, natatandaan nila yan. Kahit hindi mo na sabihin ang pangalan mo, kahit hindi mo na ilagay doon, basta malaman lang nila na, uy, kay ano pala galing yan. Diba? Kahit nga minsan, ito po yung tulong na galing kay, ganto, ganyan. Kahit wala nang nakalagay. Kasi kapag may nakalagay talaga, is para talagang namumuliti kayong ganun Diba? Hindi mawawala sa atin yung kaisipan na yun. Kapag may nakita tayo, eto, ham. Donated by, ganito. Kakandidato to sa susunod. Diba? Ganun yung nagiging feedback. Iba pa rin yung mga taong tumutulong na kahit hindi na nila ilagay yung pangalan nila kasi alam ng taong bayan yan. Tumatatak sa mga isip nila yan. Diba? Kasi parang nangyayari, parang ginagawang tanga, parang ginagawa nyo namang may Alzheimer's disease yung, diba? Yung makakalimutin, hindi nila makakalimutan yan, lalong-lalo na yung tao na malaki ang natutulong sa kanila. Bakit naman yung mga Duterte, diba? Tumutulong ng hindi na nila sinasabi, hindi na sila naglalagay ng kahit na anong pangalan, pero natatandaan sila ng mga tao. Diba? At nakikita naman natin sa survey, nagiging number 1.
Hindi lang mga Duterte, may mga politiko rin na tumutulong kahit hindi nila ilagay yung pangalan nila, pero nananalo sila. Diba? Hindi na nila kailangan ipakdukdukan sa mga tao na, itong pangalan ko, tandaan mo, ha? Bigyan kita isang kabang bigas, pero nandyan yung pangalan ko, tandaan mo yan. Habang nagsasaing ka, makikita mo araw-araw yung pangalan ko dyan. Diba? Yung nga lang, Speaker Martin Romualdez. O, ganun lang po yun. Simplihan lang po yan ng mga kampanya. Okay? Meron po ba na kahit kaya yung tatanggapin ng DSWD po, tulong sa tao yan. Yun yung nakakapagtaka doon, no? Kahit hindi pa po alam kung paano i-implement ng DSWD. Kasi tinatanong kahapon eh. Pero meron na po. Meron na po silang budget. At malinaw din po na nasa mga dyaryo na, ito nga halimbawa Inquirer, na ito ay proyekto ni Martin Romualdez na ipapadaan sa DSWD. Ganun lang po yun. Hindi sila amin. Katulad ng sabi ni Gonzales ngayon, sole authority over these funds ay ang DSWD. So parang ganun, gagamitin yung DSWD, ganun? Pero sa projection nila sa media, project of Speaker Martin Romualdez. Okay, punta na po tayo rito sa isa pa. Ito po si Bulubukbukin. Ang daming pera talaga. Bumaba. Hindi pa nga alam kung paano i-implement. Meron ng pera. Grabe. Napakaswerte. No? Sabi nga sa inyo, 500 billion. Kwentahin nyo po yung budget ng ayuda. Nung panahon ng pandemya, 2 taon yun, mas malaki pa to. Sa walang pandemya, mas malaki pa yung iaayuda natin. Okay, punta na po tayo rito sa... Ang sinasabi niya, duwag at ipokrito si Pangulong Duterte. Bakit duwag? Hindi ko na nabutan. Wala dito sa lang to, sa Twitter. Maikli lang to, parang kinakat lang nilalagay sa Twitter. Pero bakit daw ipokrito? Kasi daw nung panahon ni Pangulong Duterte, nagsusulong po siya ng tsa-tsa. Di ba? Ngayon daw, napaka-ipokrito raw ni Pangulong Duterte kasi ngayon daw tinututulan niya yung tsa-tsa. So nung panahon niya, gusto niyang magsulong ng tsa-tsa, ano pa nga raw, buong gobyerno pa yung babaguhin, di ba? Yung gagawin pa tayong federalismo. Okay, tama po yun. Gusto po ni Pangulong Duterte yun sa simula. Pero tinitignan ko po yung timeline. Ito po balita ng June 26, 2019. Niresearch natin ng konti. PRRD won't insist on federalism but still wants tsa-tsa. Okay, ang katwiran dito ni Pangulong Duterte, if you do not want federalism, fine. So yung tao po, no? Ang pagkakaiba, hindi mo naiintindihan, hindi ipokrito yung Pangulo namin. Marunong siyang makinig sa mga tao. Okay. Bayan. Ano yung sinasabi? No? Si Pangulong Duterte ay nag-i-insist o naging ipokrito si Pangulong Duterte. Kasi tinatanggihan niya raw ngayon yung tsa-tsa, samantalang nung panahon niya raw, isinusulong niya yung tsa-tsa. Okay, ano po yung pagkakaiba? No? Si Pangulong Duterte po, marunong pong makinig sa mga tao. Hindi, tsaka siguro, magkaiba kasi yung pagsulong ng tsa-tsa ngayon sa gustong pagsulong ni FPRRD siguro noon. Kasi kung yung tungkol dyan sa tsa-tsa siguro noon na gustong mangyari ni FPRRD, yung alam niya na makakatulong sa mga Pilipino, sa taong bayan. Hindi yung mga long-term limits siguro na nakapaloob ngayon na yun ang maiisip. Diba? Kasi yung tsa-tsa ngayon na gustong matupad is isang palaisipan. Diba? Kung para sa mga economics nga yan, diba, is wala namang problema. Diba? Pero bakit nahahantong pa sa mga bayaran, ganito, at bakit ayaw ng Senado, at bakit matatanggal ang Senado, ganon. Ang dami. Diba? So, yun siguro ang pinagkaiba. Iba kasi yung may ipatupad ka na para sa taong bayan o meron kang ipatupad ngayon para sa sarili mong kapakanan. Yun ang pinagkaiba siguro noon at ngayon. O yung pagkakaiba ayaw ng mga tao na nung hindi pa naunawaan ng mga tao yung federalismo. Kaya hindi niya po in-insist.
Ito po, ang pagkakaiba po ngayon, ang dami na pong issue nitong People's Initiative, ang dami na pong issue nitong tiyatya natin, nag-aaway-away na yung Senado at Congress, mga House of Representatives, nag-aaway na yung congressman at mga senador, nagbabalitaktakan na yung mga tao, mga vloggers, away-away na. Wala pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Bahala na. Magkagulo na tayo rito sa Pilipinas. Basta kinakailangan matuloy yan, tiyatya na yan. Ang sabi nga ni Pangulong Duterte, sige, kung ayaw ng mga tao yung federalismo dahil hindi pa nila naunawaan, hindi ko i-insist yan. Kasi nakikinig siya. Hindi niya ano lang gagawin niya? Yun din yung pinagkaiba. Yung mga economic provision lang. Na yun po yung mga... Yan po kaya po nagbukas tayo, di ba, sa telecommunication at iba pa. Binago lang po yung saligang batas sa pamamagitan ng hindi nga nagtsatsa noong panahon ni Duterte. Sa pamamagitan lang po ng pagpapasa ng mga bagong batas. Okay naman. Pwede na magmay-ari ng mga kumpanya pala rito, mga dayuhan. Dahil po dun sa mga pagbabago na yun. So hindi po ini-insist. Bakit po magiging ipokrito si Pangulong Duterte na tututulan niya yung tiyatya? Ayaw niya nga kung ayaw nga ng mga tao, hindi niya pinilit. Ayun, at ating napanood ang video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin yung boses na yun kay Sir Badong Arateles. Ayun yung mahalaga dun Nakikinig si FPRRD sa mga tao. Hindi niya ipinipilit kapag ayaw ng mga tao. Hindi katulad ngayon, ayaw na ng mga tao, ayaw ng mga senado, ayaw ng karamihan. Talagang pinipilit pa. Diba? Kung ikaw talaga is mahalaga sa iyo ang taong bayan, marunong ka dapat makinig sa kanila. 'Di ba? Kasi sila din ang nagluklok sa iyo diyan 'Di ba? Sila dapat ang importante, yung kapakanan ng taong bayan ang dapat iniisip, hindi yung kapakanan pangsarili. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.